Determine the force in each member of Warren truss in the figure shown. So, itry natin itong sagutan using method of joint, pero ikakaltik natin. So, for Canon, F789 SGA. So, punta lang tayo sa mod 5.1. May lalabas na A, B, at saka yung C. First natin kukunin dito sa trusses is yung reaction. So, bali, yung R sub A at saka R sub E. R sub A at saka yung R sub E. Ito ay 2 unknowns. So, kailangan natin sa equilibrium is yung summation moment at saka summation forces. Vertical. So, walang horizontal kasi walang nag-a-act dito sa trusses na lateral or horizontal force. So, start tayo from A. So, mag-moment ako dito sa A. So, ang first na ko makukuha is yung R sub A. So, ang consider dito na length is yung 24 kasi sabi dito is 4 at 6 meters. So, ibig sabihin, 6 meters to. Yan is total of 24 meters. So, ilagay natin dito is 24, then 0 yung B. Kasi ito yung R sub E. So, yung C is constant dito sa trusses natin. So, yung mga load na nag-a-act dito. So, bali, since moment yung inuuna natin, so, i-multiply natin yung moment arm nila. So, bali, negative 100 times 6 times 3 equals to 18. Negative siya kasi papuntang A, yung rotation niya is counterclockwise. So, another is minus naman itong 125 times 12 minus 50 times 6. So, it is equal sa negative 3,600. So, pero ilalagay natin dito sa calculator is positive. So, second equation is the force is vertical. So, ibig sabihin, wala nang moment arm. So, bali 100, negative 100, minus 125, minus 50. Is equal sa 275. So, ilagay natin dito is 275 positive. Then, dalawang imaginary number. Kasi walang value dito sa R sub A at R sub E. So, press equal. Lalabas yung X and Y component, X and Y. So, R sub A are equal sa X equal sa 150 kilonewton. R sub E equals to Y 125 kilonewton. So, ito yung dalawang reaction dito sa trusses. From joint A, so ito yung cut natin dito. Ito yung drawing niya. So, may upward dito na 150 which is yung R sub A. 150 kilonewton. So, dito ay assume natin na ganyan yung direction nila. Ito ay AF. So, ito ay AB. So, dito sa AF, may dalawang components yan which is yung X component at Y component. So, Y and X component. So, ito ay Y, at ito ay X. So, mod 5.1 lang tayo. Mod 5.1, then may lalabas na A, B, at yung C. So, dito, yung una dito is yung X component. So, bali, Y component to. So, bali dito sa X component, so, dalawa, no, sa AF at saka sa AB. So, bali, since itong X component dito sa AF is to the right, so, magiging positive to. So, paano natin kukunin yung ang value niya? So, since ito ay adjacent saka hypotenuse, so, cosine or di natin gagamitan ng angle. So, pwede na rin yung distance na lang. Ito ay adjacent, no? Cosine, so, 4/5. Then, sa B natin, ang another
x component is yung AB. So to the right, so lagay natin na 1. Then ang C, since wala namang constant sa x component, so yung andito lang is yung y component. So ilagay natin dito sa calculator. Sa C is 0. Another from y component. So dito sa AF may isa upward. So dito naman sa y component, which is yung sine. So 3/5. Then another, so wala naman no kasi yung AB natin is x component yan. So sa x-axis yan, no? So magiging 0 ito. Then sa C, meron siyang constant, which is yung 150 sa y component. So 150 ilagay natin since positive to, so ilagay natin dito sa calculator is negative 150. So press equal. Nalabas dyan is AF or equals to x equals to negative 250 kilonewton or 250 kilonewton tension, compression. Isagot na tayo sa force number AF. So ito yung sagot sa AF. Pangalawa is yung AB. So AB natin is equal sa Y. So 200 kilonewton tension. So another answer. So yan. From forces from member AB. So may dalawa na tayong sagot. So punta naman tayo sa joint B. Dito sa joint B may tatlo. Bali, yung drawing niya is, so di natin alam kung anong direction niya, no? So since alam naman natin yung AB natin, which is tension siya, so away siya sa joint. So may value siya na 200. Dito naman, so para makuha natin yung i-assume natin na ganyan yung direction, so para makuha natin yung BF, so ito ay BC. Para makuha natin yung value na to is pwede natin i-summation forces vertical or y component is equals to 0 or positive. So minus 100 plus yung BF natin equals to 0. So BF natin is 100 kN tension. Ito yung sagot sa BF. Another is yung BC natin. So yung BC, since ito ay nasa x-axis, so horizontal force 0, the right positive. So nasa papuntang left yung 200 minus plus BC kasi papuntang to the right. So transpose natin. Ang magiging yung BC natin is tension pa rin. Bali 200 kilonewton tension. Ito na yung sagot sa number BC. So punta naman tayo sa joint. Ito sa joint F. Ito, joint F. Tapos na tayo dito. So joint F na tayo kasi may dalawang value na tayo dito sa AF at saka BF. So joint F tayo. So dalawang anon. Yan dito. May dalawang components. Itong AF. Vertical. Yung Y component at saka X component. Ito ding ano to? FC. FC tsaka FG. So dito sa FC may dalawang component to, which is yung Y component tsaka X component. So punta lang tayo sa 151.
Node 5, 1. So, may lalabas na A, B, tsaka C. Ilalagay natin dito. X component yung mauna. Y component yung pangalawa. Well, dito, first natin na consider yung X component or horizontal force. So may horizontal force or X component dito is yung AF, FC at saka ito, FG. So, itong AF is constant to, di ba? Kasi may value na 250. Yung, ilalagay natin dito sa A at saka B is hindi constant. So, bali unknown siya. So, unahin natin yung FG natin. So, FG is 1. Yung FC natin, since ito ay X component, so, to the right yung direction niya. So, magiging, kung X component, which is cosine, adjacent over hypotenuse, so, magiging 4 over 5. Kasi yung triangle niya is ganyan man. So, 4, 3, at saka 5. Adjacent to hypotenuse to. So, cosine. Then sa C, yung constant dito is sa X component is isa lang, which is yung compression na AF 250. Since yung X natin is to the right, so magiging 4 over 5 times 250. So magiging 200. Pero ilalagay natin sa calculator is negative 200. So ito yung ilalagay natin, negative 200. So next is yung Y component natin is dito sa FG natin, di ba? Since ito ay X component lamang, saka walang Y component, so magiging 0 ito. So ang B natin, which is yung dito sa FC. So may Y component, so downward siya, so negative natin ilagay dito. So 3/5 siya. So yung sa Y component, yung constant niya is isa, yung sa BF, tsaka dalawa, itong sa AF. Bali yung sa BF natin is downward siya, so may negative 100 plus, kasi upward tong AF natin dito sa Y component. So AF 4 over 5, since ito ay Y component, so magiging 3 over 5 times 250. So it is equal sa 50. So ilalagay natin dito is negative 50. Yung result dito ay FG is equals to X is equals to negative 266.67 kN or equal sa 266.67 kilonewton compression. So FG to, box lang natin. So ang FC natin is equal sa 83.33 kilonewton tension, di ba? Ayan. So dito sa joint G, alam naman natin kapag dito tayo titingin sa G, since ito ay collinear, ito, so magiging 0 to dito sa GC. So magiging 0 to. So dito rin, sa A to C, collinear ito, pero may load naman dito sa baba, so hindi ito magiging 0. So, tsaka dito sa CE, ganyan. May downward naman dito na load. So, hindi ito magiging 0. Kaya yung value dito is kung anong value dito sa load na downward. Ito din. So, dapat 50 din itong value nito. So, i-check natin mamaya. So, dito sa GC, magiging 0 ito. So, box natin. May points din yan. So, dito sa joint FG, may value naman
tayo dyan. So, ito ay compression. So, ito ay towards sa joint. So, bali yung arrow niya is ganyan. So, ito ay 266.67. So, let's say nga ito yung direction sa GH. So, ito ay GH. So, try natin sa horizontal force. 0, positive. So, to the right, 266.67 plus GH equals to 0. So, GH is equal sa 266 negative 266.67 or equal sa 266.67 kilonewton compression. So, ito rin yung value sa GH natin. Next is yung joint A na lang. So, hindi pa pala. Ang dami pa. So, try natin itong since meron na tayo dito. So, try natin to. Tapos, ito. So, joint A tayo. Joint A. So, itong sa joint A, may support upward na RA which is yung value na 125. Tsaka, assume natin na ganyan yung direction niya. So, ito ay EH tsaka ED. So, ito, may dalawang components itong EH is Y component at saka yung X component. So, punta lang tayo sa mode 5.1. May lalabas na ABC. Unahin natin yung X component. Pangalawa is yung Y component. So, dito sa X component, makikita natin dito is dalawang unknown which is yung AH at saka AD. So, start tayo sa AH. So, sa AH natin is to the left yung direction niya. So, magiging negative 4 over 5. Then, pangalawa is to the left line yung AD natin. So, negative 1. Kasi, hindi yan nakaslope. So, yung C natin 0 kasi walang constant na naka-horizontal or X component. So, sa Y component tayo. So, may isa sa unknown. Tsaka isa sa constant. So, yung AH natin is upward. So, magiging 3 over 5 positive. So, 0 yung P or yung ED natin. So, constant natin is isa is positive 125. So, ilalagay natin dito sa calculator is negative 125. So, sa constant lang yan mangyayari yan na mag-change yung sign niya. So, press equal. Yung result niya, EH is equals to X. Magiging negative 208.33 or equal sa 208.33 kilonewton compression. Yung pangalawa is AD equal sa Y equal sa 166.67 kilonewton tension. So, tapos na tayo sa joint A. So, sa joint D na naman tayo. Since sa joint D, may load na pababa is 50 kN. Ito sa itaas, so hindi natin alam kung anong direction. So, assume natin na ganyan, upward tensile siya, tension. So, DH. So, dito is hindi so dito sa
So may DE. So may value na sa DE natin. Since yung DE natin is or ED. May value tayo dito na 166.67, which is tension. So yan yung reaction niya away sa joint. So last is yung DC or CD. So dito sa DH, so since sabi ko kanina kung ano yung value dito sa load, yun din yung value dito sa taas. So 50 yung, so i-check natin kung 50 ba talaga. So since ito yan ay Y component, so summation force is vertical to 0, upward positive. So DH is upward, so positive siya, so minus 50 equals to 0. So transpose natin, magiging 50 kN tension. So tama yung sabi ko kanina, ito ay 50. So dito sa DA, so para makuha natin DC, since ito ay X component, so mag-summation lang tayo ng horizontal, which is yung X 0 to the right positive. So assume natin na to the left yung DC natin. So negative DC plus 166.67. Transpose natin yung DC, so magiging positive. So DC is equals to 67. So kilonewton, tension pa rin. So last, itong CH na lang yung missing na force member. So last is a joint H na tayo. Dito sa joint H, so parang may 4 na member dito. So ito ay AH na kanina nakuha natin na compression, so that's why it is towards the joint. Yung value dito is 208.33. 2 Hg. Yung Hg natin kanina or GH is compression, so that's why towards sa joint. So ito ay 266.67. Ito ay GH. So yung hinahanap natin is yung CH. So may dalawang components ito, is yung vertical at horizontal. So yung last is yung DH natin. May nakuha tayo na tension dyan, 50. So dito guys, since yung isa lang man yung unknown dito, so pwede natin i-apply yung summation forces. Pwede ka mamili kung horizontal or vertical. So pipiliin ko is vertical, yung Y component value. So summation forces vertical equals to 0, upward positive. CH may downward siya, so negative 3. I know. So bali, so since ito ay downward, so negative 3/5. CH minus 50. Ito may dalawang component itong EH. Upward yung component na Y component dito sa EH. So it is positive 3/5 2 times 208.33. So this equals sa 0. So yung result natin dito, yung sa CH is 125. Naka-round up na is kilonewton tension. So ito yung member CH. So I think nakuha na natin lahat ng force lahat ng member sa Warren Truss. So that's all. So ito po yung result ng force sa mga members ng truss natin.